Okay, welcome back class to our new video. Ngayon naman pag-usapan natin hydrostatic force on curved surfaces. So, ito rin yung gate na tinutukoy ko last time sa unang video natin sa intro nito. So, bigyan naman natin siya ng example. So, dati pinag-aralan natin yung plane surfaces, ngayon curved surfaces naman. So, yung submerged gate na naka-curve. Okay, so medyo mas challenging ito. Pero ayun, subukan nating sagutan, no? So sabi dito sa problem, refer to the given figure. The curved surface shown is subjected to a hydrostatic pressure on one side of the length of the gate. The length of the gate is 5 meters. So yan, binigay yung length of the gate, 5 meters daw. So sulat na natin yun. Tapos, determine the magnitude of the resultant force. Okay, acting on the curved surface. Ayan, so resultant force hinahanap. So, basic lang naman, class, no? Kailangan natin yung resultant force which is equals to FV and FH. Tama ba? Siyempre, naka-squared yan, di ba? Naka-squared yan eh. Kaya, ganyan. So, square mo lang both sides. Pwede makancel to. So, yan. Kailangan natin si FB and FH, but FH is gamma H bar A. Tama? FB is gamma volume. Okay? So, wala naman binigay na specific gravity. So, gamma is 9.81. Equal lang sa gravity. Yun yung unit weight ng water natin by default. So, yun lang rin gagamitin natin. Okay, so let's start. Kunin muna natin si H bar. Madali lang to eh. Gamit ang ibang kulay. Okay. So, let's say this is our imaginary rectangular gate. So, nabanggit ko to dun sa unang video natin, di ba? Kaya panoorin nyo yun. Every time na meron tayong curved surfaces or when we are dealing with curved surfaces, we must first convert it into a simpler gate with a shape of rectangle. Okay? So, basically, nasa gitna yung kanyang center of gravity. Kasi nga, we assume that it is rectangular. Ngayon, ang H bar natin ay ganyan, which is equals to 8 to, diba? So, magmula dyan, 8 yan. Oops. So, basically, ma-minus lang natin to, no? Para makuha natin. So, kung ito ay 12, hanggang dito ay 8. So, ito ay 4. Tama ba? 4 yan. Then, sabi natin gitna to. Kung 8 ang kabuuan yan, this is another 4. Tama ba? Which gives us 8 meters. Okay? So, ayun. Meron na tayong H-bar. How about the area? Ano ba yung area na tinutukoy mo dyan, sir? Area, ito, ang tinutukoy lang po dyan is yung area netong gate natin with respect to its length. Diba, binigyan tayo ng length na 5 meters. Okay, so kung i-imagine niyo na i-convert natin yung curved gate, diba, in-explain ko yan sa nakaraang video sa intro eh. Kaya dapat panoorin nyo talaga yan. So, example, ito yung curved gate mo. Length nyan is 5. Ko-convert mo siya into a rectangular. So, ang length din ito ay 5. Diba? Ganyan. Yun na, kunin mo lang area nun. Tapos ito, 8. Oh, kasi 8 naman yung given, no? Diba? The area is simply 5 times 8. Diba? Basic lang. 40 square meters. Okay. So, meron na tayong FH. So, FH is basically 9.81 times H bar 8 times 40. Ayun na. Diba? Basic lang tayo. 8 then 40. Ayan, 3139.2.
wala tayong problema sa FH. Madali lang yun, hydrostatic force lang yan dun sa plane surface natin, ganun lang din eh. 'Di ba? Kasi 'di ba class? 'Di ba dito mag-a-act yung ating FH? Tama ba? Oops. Ayan o. Itama natin dito. Yan. O di, dyan ang FH mo. Tama ba? Paano may FB mo? Dito yan manggagaling. Okay. Okay, so tama ba? Agree? So basically, hanapin natin sa FB. Anong kailangan natin para mahanap sa FB? Ito. Madali lang yan. Ito, volume, di ba? So paano natin mahanap tong volume na ito? Think na lang. Yan. So ito kasi yung nasasakupan na volume na sinasalo ng gate, 'di ba? Yan yun eh. So hanapin mo to, which is basically meron pala tayong giving radius, no? So sige, analyze muna natin yan. Pero yes, ito yung kailangan natin dyan na volume. Okay? So paano makukuha yan? Dito muna tayo sa box na ito. Since meron tayong radius na 10, 'di ba? R is equals to 10 for its radius. We can assume that this is also, tong part na ito ay 10 din kasi radius rin yan eh, tama? So ano tong part na ito? Okay. So kunin siguro muna natin tong triangle na ito. Yan. So with that given triangle, yan. Ito yung radius na 10. Tama ba? Ito yun, oh. Okay. Tapos, yung height, 8. Right triangle po yan, ha? Ito yun. 8 na yan. And then, kailangan natin tong angle na to. Tama ba? Ito. Yan. Kailangan natin yung angle na yan. Bakit? Para makuha natin to. Tapos, oops. Yan. Makuha natin tong side na to. Okay. Para, pag nakuha natin tong side na to, ima-minus lang natin sa 10. And then, makukuha natin tong part na ito. Okay. So, sige. Let's try. So, kailangan natin makuha to, si x. Let's say, x na lang yan. Okay, so gagamit tayo ng right triangle nga pala to, no? So katawa lang. So opposite tsaka hypotenuse. So sine lang pala. Okay. Sin theta is equals to opposite 8. Ito yung opposite side niyan, di ba? Then yung hypotenuse, itong longest side, which is 10. Di ganun lang. Cross multiply. Sin theta times 10 is equals to 8. Tapos ito times 1, denominator. Divide mo lang both sides by 10. Tama ba? Cancel yan. Tapos yun na. Sin theta is equals to 8 over 10. But we need to cancel sign. So, inverse sign. Tama ba? Para theta lang yung matitira. So, theta should be equals to shift sine. Bakit shift sine? Panghanap po ng angle yan since angle ang hinahanap natin para nga makancel si sine. So, inverse sine 8 over 10. 53.13 degrees. Lagyan natin sa A yan. Shift store A. Okay? So, meron tayo ito pero hindi pala natin nakuha si X. Okay, nakuha lang natin yung angle. So, sige. Gamitin natin ulit yan para makuha si X. So, since may angle na tayo, adjacent side, di ba? Tsaka, siguro opposite side na lang din. So, gamitin natin yung tan. Tangent A, yung naka-shift store, which is 53.13.
TOA, di ba? Opposite, to. Wa, adjacent, yung hinanap natin, x. Cross multiply lang ulit. So, tan A, multiply by x, equals to 8. Divide both sides by tan A. Okay? Bakit tan A, sir? Etong A, yun na, sinipstore lang natin, 53.13 po yung A. Huwag kayo malilito. Ganyan kasi talaga ako mag-solve. Okay, so try natin. 8 divided by tangent yung nakastore sa A. 6, yun. 6 meters, sakto. So, yun yung value nito. Which is, eto yun. Not drawn to scale. Okay? So, ibig sabihin, sa drawing ko, mas mahaba yung 4 kesa sa 6. O, 6. So, kung ito ay 10, kasi nga, radius 10, yan din yun. O, di ba? 10 minus 6 is equals to 4. O, di 4 din ito. Okay? So, ang area nito, class, is 4 by 4. Dapat square pala siya sa drawing. Okay? So, area is 4 by 4. And we know that 4 by 4 is 16 square meters. Tama? O, di yan yung area na to. 16 square meters. Eto, paano to? Yan lang naman yung challenging part dito, class. Madali lang yan. So, basically, this is a sector of a circle. Di ba? Kaya nga may radius tayo eh. So, sector of a circle yan. Ngayon, kunin lang natin tong area na to. Okay. Paano? Medyo challenging yun kung ito lang talaga. Kung yung kabuuan na yan. So, sama muna natin to. Okay, sama natin yan. Ba't nakawala? Yan. So, kunin muna natin tong kabuuan nito. Then, kunin natin yung triangle, area ng triangle. Tsaka natin i-minus sa kabuuan. Ang matitira, ito lang. Okay? So, sige. Kunin muna natin yung area na tong triangle. Yan. So, ito yung same triangle na kukunan natin ng area. Okay, yan. So, area of the triangle is basically 1/2 base times height. Ano ba yung base natin dyan? Ito, 6 by 8. One half base times height, 24 square meters. Okay? So, ibig sabihin, balik tayo sa figure. Ito, class, yung kabuuan ng triangle na yan, 24 square meters yan. Ha? Sorry. Again, itong kabuuan ng triangle na yan, 24 square meters siya. So, basically, kailangan nating mahanap ito naman. Okay? Minus na lang natin sa kabuuan. So, yun yung area ng triangle. What if area nung kabuuang sector? Yan. Yung kabuuang sector. So, paano yan? Ganun lang din. Parang area ng triangle. Area ng circle. Pi r square. Diba? Pero, di-divide natin siya yung angle na nakuha natin sa 360. Kasi nga, partial lang siya. Part lang siya ng circle. Sector lang siya ng circle. Okay? Hindi siya buong circle. Kaya kung ano yung tawag dito, angle na nakakasakop sa kanya, yun lang din yung kukuhanan natin ng area para makuha natin yung part ng sector na ito. Kasi kapag ito lang ang kinuha nyo class, edi buong circle lang kinonsider nyo. Whereas, ito lang yung given natin, no? Diba? Yan lang yun, no? Yan. Ito lang yun. Okay, so I hope nakukuha nyo yung concept din, no? So, ito lang yung idadagdag nyo sa formula ng area ng circle pag gusto nyo makuha yung sector nya. Governed by its angle. Okay? So, basically, ganoon lang din. Pi r squared, 10 squared kasi ang radius natin ay 10. Yung nakuha nating angle, naka-shift store sa A, divide by 360. Tama ba? Ito yun, no? Yung nakuha nating angle, di ba? Okay. So, what's next? Solve natin. Sector yan. Pangit lang drawing ko. O, ayan.
pi r squared multiply by alpha A, yung angle, naka-shift store yan, divide by 360, baka 360 kasi kabuuan ng circle ay 360 degrees. So, ibig sabihin, dinivide mo lang yung angle na kailangan mo over sa kabuuan para makuha mo yung area ng partial lang din, yung kung anong sakop ng angle. Okay? Yan, 46.364. Shift star B natin yan. Okay. What's next? So, sabi natin, ito lang ang kailangan natin. Hindi natin kailangan tong part ng triangle. Hindi natin kailangan tong part ng triangle. Ito lang ang kailangan natin. Okay? So, ba't ba kasi nadidelete? Yan. Basically, gano'n lang din, ma-minus natin, di ba? Para makuha natin yung area ng part na gusto natin. Kailangan natin i-minus yung kabuang area, which is ito, yung part ng sector. Minus yung area ng triangle. Which is, ito, 46.364 minus yung nakuha natin triangle, 24. Tama ba? Yun o, 24. O di, ano yung area na neto? So, that is, ayan, nakasave pa yun sa answer. Minus 24. Yun, 22.364. Sige, shift store C na lang din natin para sure. Shift store C. Okay? So, yan na ba yung kailangan nating area, class? Hindi pa po. Okay? Ito pa lang yung nakuha natin. Paano to? Dadagdag mo syempre. Di ba? Area total is equals to yung 16 sa taas plus ito. Okay? 22.364. Yan ang area total natin. Ayan, ito rin yun, di ba? Yung kanina natin solve. Plus 16. 38.364. Shift store D natin yan. Diba? Ang dami kong shift store kahit di naman nagamit. Okay na rin, para sigurado. Okay, so what's next? Pwede na ba natin gamitin to? Yes, pwede na. Okay. Gamitin na natin yung formula ng FB. Sulat ko lang ulit. FB is equals to gamma volume. But what is volume? Class. Volume is simply area times length. Meron tayong area, which is area total. Ano yung length? Edi yung given na 5 meters. Di ba? Yun lang yun. Edi, to find FB, 9.81, which represents the unit weight of water. Volume, ito yung area total, which is naka-shift store sa D, times 5. Okay, yan yung length na given. Area total ha, in-explain ko na yan bakit ganyan. Volume times length lang para makuha, area times length lang para makuha natin yung volume. So, alpha D times 5. Ito yun. Tapos, para di tayo malito, dito ko lang lagay. 9.81. Yun. 1881. Ito yung value ni FB. Ha? 1881.791. Shift store F. Sige, F. Pwede na yan. Ano nang sunod? Yan na ba yung final answer? Hindi pa po. Okay? So, component pa lang yan. Kasi nga, resultant force tayo eh. Di ba pag sinabing resultant force, yun nga. Para kang nag-Pythagorean theorem, FH squared plus FB squared. Squared din yan.
So, square both sides. Maka-cancel to. Ilang rin ang gagawin natin. Okay? So, what is FH? Ito yung kaninang na-solve natin. Pinakamadali. FH is 3139.2 kN. FB. Ito. 1881.791. So, this shall be our final answer. Okay, so squared 3139.2 squared plus 1881.79. Okay? Yun. So, the final answer is 3,660.02 kilonewton. Okay. So, I hope na may natutunan kayo sa video na ito. Madali lang siya, di ba? Ang nahirapan lang time part is yung pagkuha na area. Okay. Pero, yung analyzation, process, principle, sana nakuha nyo. Madali lang rin naman to. Kasi nga, kinonvert muna natin siya into a rectangular shape na mas madali. Okay, so huwag niyong kakalimutan yun. So, that's it. Thank you for watching. See you on our next video and God bless. Don't forget to like, subscribe, and hit that notification bell for more engineering and math tutorials.